Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, ay umaari na ang bulsa ng mga tricycle driver dahil sa posibleng pagtaas ng presyo ng gasolina dito sa lungsod ng Tuguegarao. Anila, tataas ang presyo ng gasolina ngunit nananatili pa rin na mababa ang pamasahe ng mga pasaheros. Dapat yung ibaba ng gasolina para hindi kami mahirapan na mga tricycle driver dito sa lungsod ng Tuguegarao City. Hindi naman tataas ang pamasahe namin. Bawal sa City Hall yung tataas sa pamasahe namin. Anong magagawa namin? Tatakbo ba ang tricycle namin kung hindi namin pagkusilyahan? Kung ano yung pinoreklama ng gobyerno, susunod na lang kami sa gobyerno. Mahina ang pasada namin. Lalot na ganito na at mataas ang gasolina. Yes, sir. Yung iba nagpapanik na para dyan sa gasolina na pinapataas, hindi bumababa. Samantala, una namang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Biyernes, March 6 ang mga plano ng pamahalaan upang maibsan ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa dahil sa nagpapatuloy na tensyon. Kabilang na dito ang posibleng tax adjustment, pagbibigay ng fuel subsidies at cash transfer sa mga maapektuhang sektor at pagpapatupad ng mga energy saving measures sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Sa ngayon, patuloy pa rin ang panawagan ng DOE sa mga gasoline station na tama at napapanong fuel price adjustment ang singil upang maprotektahan ng publiko laban sa maagang pagtaas ng presyo, hoarding at iba pang paglabag. Paalala naman ng ahensya na dapat ipatupad lamang ang fuel price adjustment sa itinakdang petsa. Sa Pilipinas, may mahigit 14,000 na gas station, kaya naman hinihikayat ng ahensya ang publiko na i-report ang anumang paglabag sa lokal na otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.